Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibatang inyong katabi na magandang umaga. Yan, ikalawang araw ng ating simbang gabi, palakpakan natin ang Panginoon. I-check nyo nga kung hindi inaantok ang inyong katabi at kung inaantok, pakigising. Ngayon, sumunod kayo sa akin, Sumunod kayo sa akin at sabihin nyo ito sa inyong katabi. Una, tingin sa kaliwa. Tingin sa kaliwa sa inyong katabi. Sabihin mo, kaibigan. Ay, pakilakas. Kaibigan. Ulitin natin, kaibigan. Salamat. Narito ka. Tingin sa kanan. Kaibigan. Salamat rin. Narito ka. Tanong ko lang, nag-toothbrush ka na? Anong sagot? Kung maamoy nyo, alam nyo ang sagot. Pero welcome to the second day of our simbang gabi. Ang binasa natin ay mula sa Gospel ni Matthew. Matthew chapter 1, verses 1 to 17. So, ibig sabihin, sa pag-uumpisa ng pagsulat niya ng Gospel, para kay Matthew, nag-umpisa siya sa tinatawag na genealogy. Ang genealogy ay talaan ng lahi o talaang pinagmulang pamilya ng isang tao. Kaya naman, yung mga binanggit natin ditong pagbasa ay puro pangalan. Medyo nga boring kasi puro pangalan. Parang anong pinagsasabi nito, no? Pagkatapos ng mahabang listahan ng mga pangalan, sinabi ko sa inyo, ito ang mabuting balita ng Panginoon. So para magtatanong kayo, anong mabuting balita doon, Father? Nag-enumerate ka lang ng mga pangalan. Kung kayo may pinagbubuntis, magandang pagpilian ng mga pangalan na ito. Zerubabel, Abiud, Eliakim, Urias, meron pang Salmon. Oh? Pwede ipangalan niya sa anak ninyo, no? Pero tanong natin, ano ang purpose ng genealogy? Why did Matthew begin it with the genealogy? Why? Bakit genealogy? In the Bible, a genealogy or talaang lahi answers a very simple question. Sino ka? Sino ka? So Matthew uses the genealogy to tell us about the identity of Jesus. Na siya ay galing sa lahi ni Abraham, ibig sabihin, Israelita si Jesus, kauri nila, a fellow Jew. Pinakita rin dito ni Matthew na siya ay galing sa lahi ni David. Ibig sabihin, ito ay katuparan ng prophecy. Ano ba yung prophecy sa Old Testament? That the Messiah will be coming from the line of David. No? At ibig sabihin din, pag sinabi may genealogy ang isang tao, siya isang tunay na tao. Si Jesus ay tunay na tao. Ibig sabihin, siya ay Diyos na tunay na nagkatawang tao. And kaya nga, ito yung importansya ng genealogy. Upang establish ang identity ni Jesus na siya'y galing sa lipi ng mga Israelita, galing sa lahi ni David, at sinasabing tunay ngang si Jesus ay katuparan ng mga ipinangako at prophecy ng mga propeta na ang Mesiyas na pinakahihintay ay galing sa lahi ni David. Pero ito ho, sa genealogy, ang nililista talaga in the past, in the ancient world, ang nililista ng mga pangalan sa genealogy ay pangalan lamang ng mga lalaki. Pangalan lamang ng mga tatay. Ang kakaiba sa genealogy ni Matthew, merong mga pangalan ng mga babaeng isinama. And that is very peculiar. That is very strange. But that is also very intentional for Matthew to include women in the genealogy. Banggitin natin yung mga pangalan ng babaeng binanggit. Una, binanggit si Tamar or Tamar. Si Tamar ay ang daughter-in-law ni Judah.
May pangako kay Tamar na magkakaroon siya ng anak. Kaya lang, namatay yung kanyang asawa, so ayun, nakalimutan na rin siya ng kanyang pamilya, nakalimutan din ni Hudang na may pangako na yung lahi niya ay magpatuloy. Anong ginawa ni Tamar? Nag-disguise siya na isang prostitute at sumiping kay Huda. At doon nagkaroon ng anak na buntis, si Tamar, para matupad ang pangako na magkakaroon ng lahi mula sa kanya. Sunod, binanggit si Rahab. Si Rahab ay naninirahan sa Jericho. Jericho, mga 40 kilometers away from Jerusalem, and this is already very near the Dead Sea. At si Rahab ay isa ring prostitute na isang Gentile. Ang ginawa ni Rahab, nung merong mga nagtatago ng mga Israelita na spy away from their enemies, pinatuloy ni Rahab na prostitute itong mga Israelites, at doon naniwala si Rahab sa Diyos na pinapaniwalaan ng mga Israelita. Si Ruth naman ay binanggit din, isang Moabite, a poor, widowed foreigner who chose loyalty and faithfulness. Binanggit din si Bathsheba. Si Bathsheba ay involved sa adultery ni David, and her husband Uriah was killed to cover up the crime. She was a woman caught in a story of abuse of power and loss, yet not forgotten by God. And finally, binanggit si Maria, a young woman who said yes to God and became the mother of the Savior. So ito ho, ang kakaiba sa genealogy ni Matthew ay binanggit kasama ang pangalan ng ilang babae na hindi ginagawa, no? Nung panahon na iyon. These women are not just mentioned by accident. Each of them played a role in the story of salvation. Ang tanong natin, why did Matthew include women in the list, in the genealogy? Because the coming of the good news did not happen without women. By naming them, Matthew is telling us something very important about the coming kingdom of God. Women matter. Women belong. Women are essential in God's plan. And this is a powerful message. This was a strong and radical message kasi kung babalikan nyo sa panahon ni Jesus, in the ancient world, ang mga kababaihan ay second-class citizen. Sorry kung kayo mga babae na buhay noon, wala kayong dignidad talaga. In fact, ang pag-iral ng isang babae ay nakadepende sa pag-iral ng isang lalaki. Noong unang panahon, ang mga babae, wala kayong legal standing. At dahil wala kayong legal standing, hindi kayo pwedeng maging testigo sa korte. Kasi wala kayong legal standing And you could not also study the law and open the scriptures. Hindi kayo pwedeng maging mga rabay na nakakapag-aral ng scriptures. Ang mga babae, bawal mag-aral. Pambahay lang kayo. Yung lalaki nga, pag tinatanong, ano ang mga ari-arian mo? Sasabihin ng lalaki, meron akong lupain, meron akong bahay, meron akong baka, meron akong kambing, meron akong asawa. Ibig sabihin, kayong mga babae, kahanay ng kambing at baka. Pasensya na pero ganito yung sa unang panahon, no? Kaya nga, so kahanay kayo ng mga hayop. So ganun yung mundo ni Jesus. Ang mundo na kinagisnan ni Jesus ay isang mundo na merong second class na pagtrato sa mga kababaihan. And yet the Gospel of Matthew begins by including women in the genealogy, giving them importance. And this message is still needed today because even now, women are often relegated to the background. In many societies, sa maraming komunidad,
or sa ilang bansa, women are still paid less than men for the same work. Women carry the heaviest burden of unpaid labor, child care, household work, caring for the elderly, often without recognition. Women are more vulnerable to violence, to abuse, and exploitation, even inside their own house. In leadership, decision-making, and public spaces, women are often unrepresented or ignored. And even in subtle ways, a woman's voice is dismissed as too emotional. Her contribution is taken for granted. Her worth is measured by appearance, marital status, or productivity. And this reality is being challenged by today's gospel. By including women in the genealogy, the gospel already proclaims the good news that in God's kingdom, no one is invisible, no one is second class. Everyone has dignity and place in the kingdom of God. At yung pagsama sa mga kababaihan na second-class citizen at the time, pagsama sa genealogy, isang malaking indikasyon sa katotohanan ng paghahari ng Diyos at pagdating ng Mesiyas, na itong paghahari ng Diyos ay merong pagkiling sa mga maliliit, may pagkiling sa mga ine-etsapuera ng lipunan, may pagkiling sa mga taong minamaliit. At makikita niyo po yan sa ministry ni Jesus. Si Jesus ay pumunta sa mga mahihirap, pumunta sa mga ine-etsapuera ng lipunan, pumunta sa mga taong nasa laylayan. Katulad nitong sa genealogy, indikasyon na yung pupuntahan ng Mesiyas ay mga taong nakakaligtaan o tinatratong maliliit sa lipunan. Naalala ko noon si Bishop Eli nung siya'y bagong obispo dito sa ating Diyos ng Cubao. Nung unang meeting niya sa aming kaparian, kami ang unang niyang meeting sa diocese. At sabi niya, ni-request niya yung mga parish priest. Sabi niya, imbitahan niyo ako sa inyong parokya. Gusto ko mabisita ang lahat ng inyong parokya. Imbitahan niyo rin akong magmisa sa inyong parokya. Pero, ito yung request niya. Kung ako'y pagmimisahin niyo sa inyong parokya, huwag niyo lang akong pagmisahin sa maganda niyo at malaking simbahan na pinupuntahan ng mga tao. Pagmisahin niyo ako sa inyong mga area chapels, sa inyong mga kalsada, at dun sa mga komunidad, sa mga lugar ng inyong parokya na hindi masyadong naaabot ng simbahan. Dun niyo ako pagmisahin. At ganyan yung isa sa mga punto ng genealogy. Yung mga kababaihan na itsapwera sa lipunan, isinama ni Matthew sa genealogy. Sapagkat ang punto, ang mensahe ay ganito, lahat kasali lahat sa pagdating ng Mesiyas at sa pagbubuo ng kanyang kaharian dito sa lupa. This gospel invites us to look at our own hearts and our own communities. It is an invitation to value women, to listen to their voice, and to value also and to include also those people who are being belittled in the community. The gospel begins by naming women because God never intended to save the world without them. In the kingdom of God, everyone matters, everyone belongs, and everyone has a name. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.